Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 11, Little Buffoon na langgo sa tagumpay. Lumayo ka, gusto kong ikumpara ang sarili ko. Sabi ni Luozi, sumulyap kay Linfang sa likod niya. Mukha siyang sobrang mayabang. Kumunat ang noo ni Linfang at sinabing, gusto mong patunayan kung gaano ka katatag, mabuti para sa iyo, walang makakapigil sa iyo na gawin iyon. Pero matuto kang maging magalang, hindi lahat ng tao ay may magandang ugali. Ikaw ay basura. Sige, Luozi, pansinin mo ang labanan, at tumahimik ka. Nang marinig ni Luozi na pinagtatawanan siya ni Linfang, lalo siyang nagalit, lalo na nang si Cheng Yanoo, na hanggang ngayon ay hindi pa nagsasalita, hamarang sa kanya, at sinigawan siya. Tumiti si Luozi, tumingin siya kay Cheng Yanoo at lumapit kay Prinsipe Tian Qiyong. Kahit na siya ay natakot, kung siya ay magtagumpay, ang Cheng clan ay sa wakas ay makumpirma ang kanyang pagsasama kay Cheng Yanoo. Kahit nasugatan siya, hindi bale, dahil para sa isang babae. Isa rin siyang eminent scholar, maaaring si Tian Qiyong ay mas malakas kaysa sa kanya. Sinubukan ni Luozi na pasiglahin ang sarili. Ang labanan ay nasa bingit na ng paglaganap. Matapos sumigaw si Cheng Yanoo, tumingin siya kay Linfang. She found him very attractive and bewitching, na para bang hindi totoo ang lahat ng nangyayari. Bukod dito, kakaiba rin ang chi ni Linfang. May impresyon si Cheng Yanoo na talagang malakas si Linfang. May puwang at oras na lakas sa paligid niya. Naglakad si Cheng Yanoo patungo kay Linfang, ngumiti at nagtanong. Sir, huwag po sana kayong magalit dahil sa sinabi ni Luozi. Hindi ako. Sabi ni Linfang, walang pakialam na sumulyap kay Cheng Yanoo saglit. Habang mas nakikita at naririnig niya si Linfang, lalo siyang nagkaroon ng impresyon na iba ito sa iba. Bukod pa rito, si Cheng Yanoo ay hindi napakaganda sa lawak na nalampasan niya ang buwan at naglagay ng mga bulaklak sa kahihiyan, ngunit siya ay maganda pa rin at may magandang figure. Karaniwang nagagalit ang mga lalaki kapag nakikita siya, ngunit hindi si Linfang. Naging hindi komportable ang pakiramdam niya. Siyempre, kung nakita niya si Mengqing, hindi niya iisipin ang mga bagay na iyon dahil walang babaeng nang ahas na sabihing mas maganda siya kay Mengqing. Napansin ni Luozi na si Cheng Yanoo ang nagkusa na kausapin si Linfang, na nakakasakit sa kanyang dignidad. Lalo siyang nagalit sa loob. Galit na galit siyang sumigaw at itinapon ang sarili kay Tian Qiyong. Ginamit ni Luozi ang kanyang Great Celestial Lustre Deployment Spell. Umakyat si Qi sa kalangitan. Napansin ng mga tao ang lakas ng isang high-level Holy King, kaya napangiwi sila. Galit na sigaw ni Luozi, pinaikot ang kanyang mga braso. Ang mga enerhiya ay naipon sa lahat ng mga atomo sa paligid niya. Mukhang delikado. Ang kanyang deployment spell ay maulap, isang napakalaking bola ng mahamog, malabong enerhiya ang lumipat patungo kay Tian Qiyong. Sinulyapan ni Tian Qiyong ang 8 gilid ng deployment spell at ngumiti ng mapanukso. Itinaas niya ang kaliwang kamay. Isang silver cuttlefish ang lumitaw at bumaril sa isang kisap mata, ito ay lumitaw sa gitna ng octagonal deployment spell. Marahas na yumanig ang mga ilaw na pilak. Pagkatapos noon, parang pilak na payong ang bumukas, at lumaki ng palaki ang payong. Ito ay naging mas malawak kaysa sa octagonal deployment spell at hinigop ang lahat. Ang octagonal deployment spell ni Luozi ay ganap na hinihigop ng silver umbrella ni Tian Qiyong. Namutla ang mukha ni Luozi. May impresyon siya na hindi na niya kontrolado ang kanyang katawan. Parang namamanhid ang buong katawan niya. Isang space partition deployment spell at isang absorbing deployment spell. Bulong ni Linfang, nakatingin sa pilak na payong ni Prinsipe Tian Qiyong na interesado. Narinig ni Cheng Yanoo ang bulong ni Linfang at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nanginginig din siya. Napansin din niya iyon. Tama si Linfang. Pinili niyang gumamit ng isang napaka-partikular na uri ng deployment spell, gamit ang absorbing at space at time isolation skills upang maputol ang mga koneksyon sa pagitan ng 8 gilid ng octagonal deployment spell ni Luozi. Wala nang magawa si Luozi. Ngayon, kung gusto siyang patayin ni Tian Qiyong, napakadali niyang magagawa. Kaya niyang patayin si Luozi na parang isang maliit na langgam. Ang mga miyembro ng Cheng clan ay humahatak ng mahabang mukha at mukhang kinakabahan. Kung matalo si Luozi, lahat sila ay kailangang lumuhad sa harap ng mga miyembro ng Tian clan. Anong kahihiyan? Si Cheng Yanoo ay galit din. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Gusto niyang tumalon pa sulong, ngunit pinigilan siya ni Cheng Zhe na sumulong at umiling. Kahit na labis na nag-aalala si Cheng Zhe at ayaw niyang matalo, patas ang mga laban. Dahil nagpa siya si Luozi na lumaban, ngayon kailangan niyang pasanin ang mga responsibilidad para sa kanyang mga aksyon. Ihihinto niya ang pagsasaalang-alang sa lahat ng hindi niya napapansin kung nahaharap siya sa mga paghihirap. Alam ni Cheng Yanoo ang iniisip ng kanyang ama. Wala rin siyang magagawa.
Kumunat ang noo ni Linfang. Kung natalo si Luozi, kailangan din niyang lumuhod sa harap ng mga miyembro ng Tian Clan, paano niya matatanggap ang kaisipang iyon? Kaya namagitan si Linfang. Walang nakakita kung paano nakialam si Linfang. Siya condensed forbidden strength sa octagonal deployment spell. Si Luozi ang unang nakadama nito. Naramdaman niya na ang mga koneksyon sa pagitan ng 8 gilid ng kanyang deployment spells ay mabilis na bumabawi. Agad siyang tumingin sa sobrang saya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Tian Qiyong. Tumingin siya kay Linfang ng malamig. Isip-sip. Galit na sigaw ni Tian Qiyong. Ang kanyang mga daliri ay naging mga espada, itinuro niya ang kalangitan, at isang napakalaking deployment spell ang lumitaw. Siya ay may lakas ng isang kataas-taasang Holy King. Namutla ang mukha ni Luozi sa takot. Lumamlam ang mga ilaw sa 8 gilid ng kanyang deployment spell. Si Linfang ay naglabas ng higit pang ipinagbabawal na lakas sa octagon ni Luozi. Ang mga ilaw ay muling naging nakasisilaw at malakas. Tian Qiyong ay naging baluktot. Nagsimulang mawala ang mga ilaw na pilak. Si Tian Qiyong ay natulala. Ang kanyang sumisipsip na lakas ay nasa lahat ng mga atomo sa paligid niya, kaya ito ay dapat na napakatatag. Ang sumisipsip na lakas ay lumalaban sa ipinagbabawal na lakas. Hindi magamit ni Linfang ang kanyang buong lakas dahil lihim siyang kumikilos. Unti-unti lang siyang nakapaglalabas ng lakas. Sa kabutihang palad, napansin ni Luozi na nagkaroon siya ng pagkakataon at ginamit niya ang kanyang buong lakas para tanggalin ang payong. Tian Qiyong ay lubhang nagbago. Nawawala na siya ng kontrol sa Silver Umbrella. Ang ipinagbabawal na lakas ni Linfang ay pinipigilan ang mga koneksyon ng kanyang paghihiwalay at pagsipsip ng mga lakas sa kanyang payong. Puwap, puwap, puwap. Kumalat ang malalakas na tunog sa hangin, namutla ang mukha ni Tian Qiyong. Napaatras siya ng isang hakbang. Mapatla din ang mukha ni Luozi, at umatras din siya. Isang draw. Walang nag-iisip na ang labanan ni na Luozi at Tian Qiyong ay mauuwi sa isang draw. Maging si Luozi ay namangha. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas siya. Haha. Siya ay masaya. Tumingin siya sa mga miyembro ng Cheng Clan, wala nang maglalakas loob na maliitin o hindi igalang siya sa Cheng Clan. At ngayon ay sigurado na siyang mapapangasawa niya si Cheng Yanoo. Haha. Si Tian Qiyong ay natulala. Tumingin siya kay Linfang, ngunit walang pakialam nang ngumiti si Linfang at hindi nagsalita. Itatandaan kita, bata. Sigaw ni Tian Qiyong kay Linfang, mukhang malungkot. Nambobola mo ako, niloloko mo ako. Sabi ni Luozi, masayang nakangiti at mayabang na nakatingin kay Tian Qiyong. Naisip ni Luozi na si Tian Qiyong ang kausap niya. Nakaramdam siya ng labis na pagmamalaki. Naisip din ng iba na kausap ni Tian Qiyong si Luozi. Gayunpaman, alam na alam ni Linfang na hindi niya kausap si Luozi. Tumingin din si Prince Nan kay Linfang. Naunawaan din niya na si Linfang ay isang malakas na deployment spellcaster. Napagtanto nilang delikado siya, kailangan nilang maging maingat sa aktwal na kompetisyon. Bumalik si Prince Nan para umupo sa kanyang sedan. Inilayo siya ng 4 na babaeng nakasuot ng pink na damit. Sumulyap si Tian Qiyong kay Luozi at nginitian siya ng mapanukso. Pagkatapos ay tumingin siya kay Linfang at sumigaw. Sana ikaw ang maging kalaban ko sa kompetisyon. Haha. Walang problema. Sabi ni Luozi, nakangiting mayabang. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang mapagmataas. Hinamak pa niya si Tian Qiyong. Tanging sina Linfang at Tian Qiyong lang ang nakakaalam ng katotohanan. Umalis si Tian Qiyong kasama ang iba pang miyembro ng Tian Clan. Tanging ang mga miyembro ng Cheng Clan ang natira. Pinuri ng maraming tao si Luozi. Mukha siyang proud na proud. Nagsimula pa siyang magmukhang malamig at hiwalay, at tumingin kay Cheng Shan at marami pang ibang tao ng masama. Ayaw ni Cheng Shan na mag-aksaya ng oras sa kanya. Pakiramdam niya ay nanalo sila salamat kay Linfang. Masyadong misteryoso si Linfang. Pero hindi yun inisip ni Luozi, itinuring niya si Linfang na isang basura. Akala niya siya lang ang bida doon. Ikaw, sana nanood at natuto ka sa laban. Naiintindihan mo kung gaano kalakas ang isang eminent scholar ngayon. Sabi ni Luozi, mapanuksong naglakad palapit kay Linfang nang maramdaman niyang lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghanga at paggalang. Siya ay isang maliit na tao na lasing sa tagumpay, at si Cheng Shan ay nagagalit. Magalang nang umiti si Linfang, nakatingin kay Cheng Shan at sinabing, halika, alis na tayo. Sige, uminom tayo pagdating natin. Sabi ni Cheng Shan, masayang nakangiti at pumalakpak sa balikat ni Linfang. Sabay na lumayo ang dalawang lalaki at hindi pinansin si Luozi. Pinanood sila ni Luozi na galit na galit. Nakakatakot ang ekspresyon niya. Basura ka, makikita natin kung paano ka matalo sa panahon ng kompetisyon. Nagkaroon kami ni Tian Qiyong ng draw.
Kaya kung sipain ang puwetan mo at pahigain ka sa harapan ko at humingi ng awa. Sigaw ni Luozi, nakakuyom ang kanyang mga kamao at pinagmamasdan si Lin Feng na mawala sa malayo. Napasimangot si Cheng Yan noon nang makita niya ang mukha ni Luozi, bago umalis kasama si Cheng Zhe. Si Luozi ay isang maliit na tao na lasing sa tagumpay. Paano siya napunta sa ganoong lalaki? Ayaw niya. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 12, Bangkwat ni Luozi. Ang Cheng Clan ay nasa hilagang bahagi ng Zhongzuan City. Ang punong tanggapan ng Cheng Clan ay mahigit 1 kilometro kwadrado, na may malaking tore na nangingibabaw sa lugar. Ipinaliwanag ni Cheng Shan kay Lin Feng na ang tore na iyon ay naglalaman ng maraming mahiwagang kasulatan tungkol sa deployment spells, at mayroon ding mga detalye na alam lamang ng mga insider tungkol sa sinaunang nakaraan. Nagtataka si Lin Feng, lalo na tungkol sa mga detalyeng alam lamang ng mga tagaloob. Dahil dumating siya sa kontinente ng mga Diyos, pakiramdam niya ay isang estranghero, isang dayuhan kahit na wala siyang alam dito. Wala siya sa kontinente ng Siyam na Ulap, at ang kontinente ng mga Diyos ay mas malaki. Kaya naman, interesado si Lin Feng at gustong malaman pa ang tungkol sa bagong lugar na ito. Parang isang bagong buhay dito, at mahalaga para sa kanya na maunawaan ang kapaligiran kung saan siya mag-evolve. Sa makatuwid, tinanong ni Lin Feng si Cheng Shan kung ano ang dapat niyang gawin para makapasok sa loob ng tore. Nang marinig ni Lin Feng ang sagot ni Cheng Shan, mabilis siyang sumuko sa ideya. Sinabi sa kanya ni Cheng Shan na si Luozi ang may pananagutan sa pagpasok at paglabas ng tore ngayon. Ang pagtatanong kay Luozi ay ganap na wala sa tanong sa ngayon. Medyo nadismaya si Lin Feng, ngunit hindi na mahalaga, dahil maaari niyang tanungin si Cheng Shan kung sino ang mananagot sa tore bukas. Bawat araw, ibang tao ang namamahala sa tore. Sinundan ni Lin Feng ang Cheng Clan sa isang pangunahing bulwagan. Ang Cheng Clan ay naghanda ng ilang silid para sa lahat ng taong tutulong sa panahon ng deployment spell competition. Sa makatuwid, dinala muna ni Cheng Shan ang mga panlabas na kalahok sa kanilang mga silid. Nakarating sila sa isang tahimik na hardin. Napakaganda nito, may mga puno, damo, tubig, bulaklak, at mga ibon. May maliit na batis pa sa di kalayuan. Napakaganda ng pakiramdam. Doon nagpapahinga ang mga babae ng Cheng Clan. Ang iyong patio ay nasa tabi nila. Sabi ni Cheng Shan kay Lin Feng, dinala sila sa isang patio. Pumasok si Lin Feng sa looban. Isa rin itong maliit na hardin, kung saan nagpahinga si Cheng Yanoo. Noong una ay inisip ni Lin Feng na ito ang sarili niyang patio sa kanyang pananatili doon ngunit hindi. Ito ay hindi mahalaga bagaman, hindi bababa sa ito ay malinis at tahimik. Pumasok si Lin Feng sa looban. Hinayaan niya ang iba na pumili ng kanilang mga silid at pinili ang huli. Wala siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Brother Mo Feng, magpahinga ka na. Huwag maglakad-lakad. Sunduin kita bukas. Sabi ni Cheng Shan, nakangiti kay Lin Feng. Pagkatapos ay sinabi niya ang ilang mga salita sa iba pang mga panlabas na mandirigma, at pagkatapos ay umalis sa looban. Pumunta si Lin Feng sa kanyang silid, at pagkatapos ay sa kanyang sariling mundo. Rinhai at Yumeng nagchat siya at tumawa ng masaya. Menghi at Tang Yu namimitas ka ng mga bulaklak. Napakalaki ng mundo ni Lin Feng. Nang umalis si Lin Feng sa kontinente ng Siyam na Ulap, itinalaga niya ang isa sa kanyang mga clone upang alagaan ito. Itinago niya ang maliit na patio na iyon, kaya halos walang laman ang kanyang mundo. Menghi and Tang Yu ka, kaya nag-gardenang sila. May mga bulaklak kung saan-saan, mukhang maganda. Naglakad si Lin Feng papunta sa kanila, nakita ni Lin Hai ang kanyang anak na dumating at nakahinga ng maluwag. Yumeng nag-alala rin siya sa kanyang anak at nagtanong. Little Lin Feng, kumusta sa labas? Delikado ba, nanay? Huwag kang mag-alala. Malawak ang kontinente ng mga Diyos, ngunit isa na akong kataas-taasang Holy King ngayon. Ako ay isang malakas na cultivator doon, kaya ang mga tao ay hindi maglakas loob na ay bully ako ng madali. Sagot ni Lin Feng, na nakangiti ng malawak. Umupo siya sa tabi ni Yu Menghi at uminom ng tsaa mula sa isang tasa sa mesa. Yu Meng nakahinga siya ng maluwag. Meng Qing at Tang Yuyu ang chi ni Lin Feng mula sa malayo at lumipad papunta sa kanya. Nang makita siya, tuwang-tuwa sila, lahat sila ay masayang nagkatinginan. Namiss nila si Lin Feng sa lahat ng oras. Yumeng kumaway siya kay Lin Hai. Nag-iwan silang magkayakap, binibigyan ng mga magulang ng espasyo ang kanilang anak kasama ang kanyang mga asawa. Meng Qing, ikaw. Sabi ni Lin Feng na nakangiti at niyakap ang kanyang dalawang asawa. Pakiramdam ni Lin Feng ay nakukulam siya nang maamoy niya ang kanyang dalawang asawa. Ang bango nila, ang tamis. Lin Feng, kamusta sa labas? Tanong ni Meng Qing, nakangiti ng matamis. Kumislap ang mga mata niya. Napaka-cute niya.
Hindi naman masyadong delikado. Ang lakas ng loob ng asawa mo. Sagot niya na nakangiting pabiro at kinikiliti ang dulo ng ilong ni Mengching. Umiling si Mengching at nagkunwaring galit. Kehe, kapag nagagalit si Mengching, mas maganda siyang tingnan. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Tumingin si Mengching kay Tang Yuyu, humihingi ng suporta ng babae. Tang Yuyu at tumingin kay Mengching, hindi siya nito tinulungan. Ikaw, may maiinom ka ba? Tanong ni Lin Fang, nakangiti kay Tang Yuyu. Alam kong gusto mong uminom. Natatawang sabi ni Tang Yuyu, nakangiting nanunuya. Naglabas siya ng alak sa kanyang singsing. Binuksan ni Lin Fang ang isang bote at humigop ng husto. Nasunog ito, ngunit masarap sa pakiramdam. Natuwa si Lin Fang. Biglang sumimangot si Lin Fang at sinabi, may tao sa labas, alis na ako. Pagkatapos ay binitawan niya ang mga ito at nawala sa kanyang daigdig ng mga espiritu. Nagkatinginan sina Mengching at Tang Yuyu, na mukhang bigo. Hindi sila kasing lakas ni Lin Fang. Sila ay matataas na antas ng mga saints, at kahit na hindi talaga sila malalagay sa panganib sa labas, ayaw silang palabasin ni Lin Fang. Masyado siyang mag-aalala, dahil napaka-protective niya sa mga ito. Si Mengching at ikaw in love ka kay Lin Fang at sana matulungan nila siya minsan, lalo na si Mengching. Naalala niya ang mga araw sa Zuyu noong siya ay higit, mas malakas kaysa kay Lin Fang. Matagal nang natapos ang mga panahong iyon. Sa labas, may kumatok sa pinto ni Lin Fang. Sumigaw siya. Pasok. May pumasok sa kwarto. Nasa kalagitnaan ng gabi, ngunit dahil araw ng kompetisyon, maraming tao ang hindi natutulog sa Cheng Clan. Prinsipe Mo Fang, gusto ng pinuno ng clan na puntahan mo siya. Sabi ng babae, magalang na nagkukunwari. Nagbigay siya ng liham ng paanyaya kay Lin Fang at umalis. Pagkaalis niya, binuksan ni Lin Fang ang liham ng paanyaya at malamig na ngumiti. Mo Fang, halika sa hardin. Kung hindi ka darating, kailangan mong pasanin ang mga responsibilidad para dito. Luozi. Si Luozi ay agresibo at mayabang. Si Lin Fang ay may sakit sa mga taong tulad nito. Dati, kapag ganyan ang usapan ng mga tao, pinapatay niya sila. Nababaliw na si Luozi dahil akala niya ay nagkaroon sila ni Tian Qiyong ng draw. Hindi ako pupunta, tapos ano? Sarkastikong sabi ni Lin Fang. Pinunit niya ang invitation letter at umupo sa kanyang kama. Kahit na hindi niya naiintindihan kung paano nag-practice ng cultivation o nag-level up ang mga tao sa Continent of the Gods, wala siyang pakialam, patuloy siyang umaasa sa sarili niyang pamamaraan. May impresyon si Lin Fang na nararamdaman niya ang isang bagong uri ng chi sa kontinente ng mga Diyos, ngunit hindi niya talaga mailarawan kung anong uri ito ng chi. Sisiyasatin niya ito sa hinaharap. Pagkatapos ng isang oras, ang lahat ng mga panlabas na mandirigma ay nagtipon sa hardin. Natanggap nilang lahat ang liham ng paanyaya ni Luozi. Alam nila na napakalakas ni Luozi, kaya lahat sila ay binigyan siya ng mukha. Dumating din ang ilang mahuhusay na miyembro ng Cheng Clan, kabilang si Cheng Yanoo. Sa kanya ang hardin na iyon, ngunit nais ni Luozi na magayos ng hapunan doon. Napakalaki ng pavilion kung saan magaganap ang hapunan, madali itong tumanggap ng 20 tao. May mga parol sa paligid. Mayroong isang malaking lawa sa paligid ng pavilion, ito ay may diameter na 100 metro. Umupo si Luozi sa kaliwa ni Cheng Yanoo. Isang lalaking naka-white shirt ang umupo sa kanan ni Cheng Yanoo. Malamig ang tingin ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Ayaw ng mga tao na umupo sa tabi niya. Hindi ito alam ng mga tao sa labas, ngunit ang mga tao sa Cheng Clan ay natakot sa kanya. Siya ay mula sa Cheng Clan, ngunit siya ay naging isang mamamatay tao sa napakaagang edad, pinatay pa niya ang sarili niyang mga magulang. Ang kanyang pangalan ay Cheng Mo. Ang nakakatawang bahagi ay pinatay niya ang kanyang sariling mga magulang, ngunit siya ay pala kaibigan kay Cheng Yanoo. Maraming tao ang nagtaka kung paano niya nagawa iyon. Sa paligid ng mga taong iyon ay may iba pang naimbitahan. Siyempre, ang terminong mga kabataan ay tumutukoy sa mga taong nasa 100 taong gulang, dahil iyon ay bata pa sa landas ng paglilinang. Itinaas ni Luozi ang isang baso ng alak at tumingin sa paligid, ngunit sumimangot. Tumingin siya kay Cheng Shan at sumigaw. Nasaan si Mo Fang? Wala si Mo Fang dito. Walang pakialam na sagot ni Cheng Shan, umiling at uminom ng alak. Lalo pang sumimangot si Luozi at mukhang galit na galit. Sinuntok niya ang mesa at galit na sumigaw. Gaano katapangan? Gaano kabastusan? Yung tipong hindi nakikinig sa utos ko. Pumunta ka at sabihin mo sa kanya, may 1 minuto lang siya. Kung hindi siya dumating, sabihin na hindi niya sa pagiging walang awa. Paus na sigaw ni Luozi. Nagtakbuhan ng ilang katulong. Ang pinuno ng Cheng Clan ay tumingin kay Luozi ng malamig. Si Luozi ay lalong nagiging mayabang, na para bang siya ang pinuno ng Cheng Clan.
Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 13, kung patuloy kang magiging mayabang, kakailanganin kitang patayin. Alam ni Lin Feng na magpapadala si Luozi ng ilang tao, at gaya ng inaasahan, ginawa niya iyon. Nakarinig si Lin Feng ng ilang hakbang sa labas at binuksan ang kanyang mga mata. May kumatok. Pasok ka, sabi ni Lin Feng na walang pakialam. May pumasok. Ibang katulong iyon, mukhang galit siya, at malamig na sinabi. Mo Feng, sabi ni Luozi may 1 minuto ka para pumunta sa hardin. Kung hindi ka pupunta, pagkatapos ay mag-ingat, ang iyong miserableng buhay ay maaaring nasa panganib. Mayabang na sabi ng katulong. Nang muli siyang aalis, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto at ang kanyang mukha ay namutla sa desperasyon. Pinalibutan siya ng isang nakakatakot na demonyong si Chi, sa sobrang takot niya ay nahulog siya sa kanyang puwitan. Natakot ang katulong, at mapanuksong tiningnan siya ni Lin Feng. Pagkatapos, tumayo siya sa kama at lumapit sa katulong. Tumiti siya at sinabing, sige, mauna ka, pupunta ako. Tumiti si Lin Feng at tumingin sa katulong na nakaupo sa kanyang asno sa sahig. Maaaring patayin siya ni Lin Feng anumang oras na gusto niya. Ang katulong ay hindi nang ahas na kumilos muli ng mayabang, si Lin Feng ay mas nakakatakot pa kaysa kay Luozi. Piprinsipe mo Feng, mangyaring sundan ako. Sabi ng katulong. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Pinilit niyang ngumiti at nagsimulang manguna. Sige, ihahatid na lang kita. Mapanuksong sagot ni Lin Feng. Hinawakan niya ang kwelyo ng katulong na ikinasindak niya. Ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata, at dinama ang hangin na dumampi sa kanyang balat. Nasa garden na sila. Hinawakan siya ni Lin Feng sa kwelyo. Mukha siyang walang pakialam. Si Luozi ay may hawak na baso ng alak nang bigla niyang makita si Lin Feng na pumasok sa hardin, hawak pa rin ang kwelyo ng katulong. Galit na galit si Luozi nang makita niya iyon. Lantaran siyang pinupukaw ni Lin Feng. Alam ng lahat na si Luozi ang nagpadala ng katulong na iyon. Mo Feng, walang hiya. Naglakas loob ka pang salakayin ng mga miyembro ng Cheng Clan. Paus na sigaw ni Luozi. Inihagis niya ang kanyang baso ng alak, tumayo at itinapon ang sarili kay Lin Feng. Gusto niyang ipahiya si Lin Feng, gusto niyang ipakita kay Lin Feng na walang makikigulo kay Luozi. Natuwa si Lin Feng nang makita niyang inihagis ni Luozi ang kanyang baso. Pagkatapos ay binuhat niya ang katulong na nasa harapan niya. Puwap! Bumagsak ang salamin sa dibdib ng katulong at nabasag. Tumalsik ang dugo, at tumili ang katulong. Tumiti si Lin Feng at itinapon ang katulong, ngunit bago iyon ay inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib ng tagapaglingkod upang pagalingin siya. Inihagis ni Lin Feng ang katulong sa tubig. Tumalsik ang tubig kung saan-saan. Tumawa si Lin Feng. Mukhang galit na galit si Luozi. Brother mo Feng, kahanga-hanga. Sabi ni Cheng Shan, masayang nakangiti kay Lin Feng. Walang pakialam nang umiti si Lin Feng at umupo sa isang maliit na upuan sa tabi ni Cheng Shan. Sa sandaling iyon, sumigaw si Luozi at muling naghagis ng baso. Nabasag ang upuan ni Lin Feng at naging sawdust. Pinipilit ni Luozi si Lin Feng, sinusubukan na hiyain siya. Si Luozi ay mukhang mapagmataas at mayabang. Tumingin siya kay Lin Feng at mapanuksong sinabi. So ngayon hindi ka na tumanggi na bumalik. Pero dahil nandito ka, kailangan mong hintayin ang pag-aproba ng pinuno upang maupo, hindi mo ba alam iyon? Oh, ang pag-aproba ng pinuno. Hehe, naiintindihan ko, sabi ni Lin Feng, nakangiti at tumatango. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Luozi. Umupo siya at tumingin kay Lin Feng, naghihintay na humingi ito ng pahintulot na maupo. Miss Cheng, pwede ba akong maupo dito? Tanong ni Lin Feng kay Cheng Yanoo, hindi pinansin si Luozi. Wala pang sinabi si Cheng Yanoo sa ngayon. Nagmamasid lang siya. Hindi niya akalain na tatanungin siya ni Lin Feng. Pero normal lang, dahil siya lang ang maituturing na pinuno doon sa pavilion na iyon. May espasyo, kaya syempre maaari kang maupo. Nakangiting sagot ni Cheng Yanoo. Tiningnan siya ni Lin Feng nang makahulugan. Hindi siya komplikadong intindihin. She said, there's space, so of course you may sit. It was the same na parang wala siyang sinabi. Kung walang espasyo, hindi makakaupo si Lin Feng. Sa pagsasabi niyan, ang ibig niyang sabihin ay, kung gusto mong umupo dito, kung gayon. Umasa sa lakas magsalita. Anong babae? Naisip ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, kumukulo si Luozi, paus siyang sumigaw. Bata, hindi ka nakakaintindi ng Chinese. Paupuin mo ako. Tanungin kita. Tumisi si Lin Feng kay Luozi. Dapat tanungin mo ako. Sabi ni Luozi na tumanggo, hinampas ang mesa gamit ang kanyang kamao. Maaari ba akong magtanong sa iyo, ano ang pangalan ng iyong pamilya? Sabi ni Lin Feng na nakangiting nakatingin kay Luozi. Siyempre Luo. Pagmamalaki ni Luozi, hehe, dahil Luo ang apelyido mo,
Ibig sabihin hindi ka pwedeng maging leader dito since nasa Cheng clan tayo. Mali ba ako, Miss Cheng? O baka gusto mong palitan ng pinuno ng Cheng clan? Kehe, Luozi, sa tingin mo talaga may draw kayo ni Tian Qiyong ngayon? Talagang iniisip mo na maaari kang magkaroon ng sarili mong paraan at kumilos ng mayabang ngayon. Dapat maging mabait ka kung ayaw mong masaktan. Sabi ni Lin Feng, hindi mayabang o mapagkumbaba. Ang ekspresyon ng mukha ni Luozi ay lubhang nagbago. Muli niyang hinampas ang mesa. Naglabas siya ng lakas patungo kay Lin Feng, winalis ang lahat sa harap nito. Nagbago ang mukha ng lahat. Si Luozi ay isang high-level Holy King, napakalakas niya. Natakot sila, dahil lahat sila ay low-level Holy Kings. Medyo nagulat ang Cheng clan. Sa Zhongzuan City, ang high-level Holy Kings ay itinuring na medyo malakas. Si Luozi ay nang-aapi ng isang taong mas mahina kaysa sa kanya, at ang paraan ng kanyang pag-uugali ay isang kahihiyan sa Cheng clan. Sigaw ni Cheng Mo at hinampas din ng kamao ang mesa. Tumaas ang lakas ng demonyo sa ere, mukha siyang demonyo. Agad na hamina ang lakas ni Luozi. Galit na sigaw ni Luozi at tumingin kay Cheng Mo. Maglakas loob ka bang makialam? Nagsisi si Luozi na sinabi iyon nang matapos siyang magsalita. Si Cheng Mo ay isang kataas-taasang Holy King. Madali niya itong patayin. Nang marinig iyon ni Cheng Mo, tumingin siya kay Luozi ng malamig. Naglabas siya ng espada at napuno ng demonyo ang hangin. Napalunok si Luozi, halos hindi siya makahinga, bigla siyang nakaramdam ng lamig ng yelo. Luozi, magsabi ka pa at papatayin kita. Walang emosyong sabi ni Cheng Mo, habang ang kanyang demonyong enerhiya ay nakapalibot kay Luozi. Si Luozi ay natakot hanggang sa mamatay. Hindi niya kayang masaktan ng isang Supreme Holy King. Ni hindi siya nang ahas na tumingin kay Cheng Mo. Tumiti siya kay Lin Feng ng malamig at sinabi, bibigyan ko ng mukha si Cheng Mo, kaya ililibrara ko ang buhay mo. Hindi mo kailangang iligtas ang buhay ko. Sa kabaligtaran, mag-ingat, huwag masaktan ang mga taong madaling pumatay sa iyo. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Tumingin siya sa upuan sa likod ni Luozi, at kinaladkad ito papunta sa kanyang sarili. Muling nagbago ang mukha ni Luozi. Binato niya ng suntok ang upuan at nabasag iyon. Nawala ng pasensya si Lin Feng. Sobra na iyon. Wala na talaga siyang pasensya. Mamatay ka, galit na sabi ni Lin Feng. Pinakawalan niya si Qi, mayroon siyang lakas ng isang Supreme Holy King. Kasabay nito, naglabas din siya ng lakas ng demonyo, hindi ito mas mahina kaysa sa lakas ng demonyo ni Cheng Mo. Nagulat si Cheng Mo at mukhang interesado. Namutla ang mukha ni Luozi. Bigla siyang natakot. Ang taong tinawag niyang basura ay isang Supreme Holy King. Ang lakas ng demonyo ni Lin Feng ay pumaligid sa kanya at kinaagnasan ang kanyang katawan. Ang mukha ni Luozi ay naging itim. Halos hindi siya makahinga. Pakiusap, iligtas ang buhay ni Luozi. Sir. Nagmamadaling nagsalita si Cheng Yanoo sa sandaling iyon. Tumingin si Lin Feng kay Cheng Yanoo at malamig na ngumiti. Sinuntok niya si Luozi at hinaypan ito. Lumitaw si Luozi daan-daang metro ang layo at bumagsak sa lupa, duguan. Sa pagkakataong ito, ililigtas ko ang iyong buhay. Kung kumilos ka na naman ng mayabang sa harap ko, papatayin kita. Luozi, huwag mong isipin na kaya mong kumilos ng mayabang dahil medyo malakas ka. Ang pagpatay sa iyo ay parang pagpatay ng langgam para sa akin. Tandaan mo, kung kumilos ka ulit ng mayabang, papatayin kita. Ulit ni Lin Feng, pinahiya si Luozi. Pagkatapos, tumayo siya, ngumiti sa karamihan at yumuko. Lahat, pagod at inaantok ako. Alis na ako. Umalis si Lin Feng at hindi na muling nilinggan ang mga taong iyon. Napatingin si Cheng Shan kay Cheng Yanoo at tumango. Tumayo si Ge at sinundan si Lin Feng. Tumayo din si Cheng Mo, hinawakan ang kanyang itim na espada at sinabi kay Cheng Yanoo na malamig. Sister, pupunta rin ako. Sabihin kay Luozi na kung saktan niya ulit si Mo Feng, mamamatay siya. Pagkatapos ay umalis si Cheng Mo. Isang itim na ulap na lang ang natitira nang maupo siya ilang segundo bago. Nang makita ni Luozi na umalis ang mga taong iyon, tumayo siya pabalik. Nagtawanan ng ilang tao nang makita siya. Parang bafon si Luozi. Nag-init ang pisngi niya sa kahihiyan. Ilang beses na niyang tinawag si Lin Feng na basura, at sa huli, si Lin Feng ay isang Supreme Holy King at madali siyang mapatay. Napakamot ng ulo si Luozi, lahat ng tao ay nakatingin sa kanya ng nanunuya. Sa wakas, hindi na niya kinaya at umalis na siya. Naputol ang piging sa hindi pagkakaunawaan pagkaraan ng ilang sandali. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 14, pakikipaglaban kay Cheng Mo. Brother Mo Feng, napakalakas mo. Si Luozi ay patuloy na kumikilos ng mayabang. Palagi niyang iniisip na magagawa niya ang gusto niya, at sinuntok mo siya at tinatangay ng hangin. Haha.
Ang pinaka nakakatuwa, akala niya mahina ka at kaya kanyang ipahiya, pero sa huli, pinahiya mo siya. Bulalas ni Cheng Shan, nakangiti pagkatapos maabutan si Lin Feng. Tumiti si Lin Feng nang walang pakialam. Naintindihan niya na malamang na nabuli ni Luozi ang Cheng Clan. Hindi maintindihan ni Lin Feng kung bakit hinayaan ng Cheng Clan si Luozi na kumilos ng mayabang sa kanilang sariling teritoryo. Siyempre, wala iyon sa negosyo ni Lin Feng. Dumating si Lin Feng sa patio, at ibinaling ang kanyang ulo kay Cheng Shan, yumuko siya at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Brother Cheng Shan, gabi na. Magpapahinga na ako ngayon. See you. Sige brother, sa sanduan kita bukas tapos pupunta tayo sa tore. Sabi ni Cheng Shan, tumanggo at ibinalik ang busog, bago umalis sa looban. Tumalikod si Lin Feng at naghanda upang bumalik sa kanyang apartment, ngunit sa sandaling iyon, may dumating na iba. Naramdaman ni Lin Feng ang isang malamig na demonyong si Qi. Ipakita ang iyong sarili. Sino ka? Isang madilim na asol na anteng-anteng ang lumitaw sa hangin at tinatakan ang looban. Naglabas si Lin Feng ng ipinagbabawal na lakas at sinira ito. Nang masira ang anteng-anteng, ang mga asol na ilaw ay nagpatuloy sa pagtatatak ng lahat. Napakabilis, isang lalaking nakasuot ng puting damit na may hawak na espada ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Lin Feng. Ang kanyang dambuhalang espada ay gumuhit sa kalangitan at naputol ang ipinagbabawal na lakas. Ang madilim na asol na ipinagbabawal na lakas ay namutla. Sinamantala iyon ng lalaking nakaputing damit at bumagsak sa lupa. Tumingin si Lin Feng sa kanya nang may pagtataka. Cheng Mo, ano ang gusto mo? Nakita lang ni Lin Feng ang taong ito. Ito ay si Cheng Mo, ang isa na naging baliw para maging isang demonyong cultivator. Nasa pavilion siya ngayon lang. Mo Feng, mayroon kang magandang kapangyarihan ng demonyo, gusto mo bang lumaban sa akin? Dahan-dahan at simpleng sabi ni Cheng Mo. Hindi siya naging mayabang o namumura. Kaya nating lumaban, oo, pero kailangan natin ng dahilan para lumaban, di ba? Sabi ni Lin Feng, nakangiting walang pakialam. Kumunat ang noo ni Cheng Mo, hawak niya ang kanyang espada. Ibinalik niya ito sa kanyang kaluban sa kanyang likod. Hindi natin kailangan ng dahilan. Interesado lang akong lumaban. Kung manalo ako, mamamatay ang ibang tao. Pag natalo ako, mamamatay sila. Malamig at hiwalay na sagot ni Cheng Mo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Nagulat si Lin Feng. Napakayabang at kakaiba. Kung nanalo ako, mamamatay ang ibang tao. Kung matalo ako, mamamatay pa rin sila. Si Cheng Mo ba ay may espesyal na paraan ng pagpatay ng mga tao? Paano siya magiging kumpiyansa? Hindi maintindihan ni Lin Feng, ngunit gustong lumaban ni Cheng Mo kaya walang pagpipilian si Lin Feng, kailangan niyang lumaban. So ano sa tingin mo? Sabi ni Cheng Mo, naiinip na siya. Walang pakialam nang umiti si Lin Feng at tumanggo. Siyempre, kung gusto mong lumaban, wala akong choice. At hindi ko nais na bigwan ka, gayon paman. Dahil gusto mong lumaban, magsaya tayo. Masaya. Walang nagsabing masaya ang pakikipaglaban sa akin. Para lang dyan, wala akong choice kundi patayin ka, Mo Feng. Malamig na sigaw ni Cheng Mo. Ang enerhiya ng demonyo ay dumagsa sa kalangitan, ito ay tila isang itim na unicorn na umuungal sa dumadagandong na galit. Dapat mo akong patayin. Hehe, kakatawa. Ngayon nakita ko na ikaw at si Luozi ay walang pinagkaiba. Pareho kayong overconfident. Sa tingin mo ay hindi ka maunahan, hindi mo man lang isinasaalang-alang ang lakas ng ibang tao. Sa pag-iisip ng ganyan, magdadala ka ng sarili mong pagkasira. Sabi ni Lin Feng, itinuro si Cheng Mo. Ako ay isang hindi maunahang demonyo. Dahil nagsasanay ka rin ng demon cultivation, kailangan kong malaman kung sino ang mas malakas. Sabi ni Cheng Mo na nakakuyom ang mga kamao. Ipinagpatuloy niya ang pagpapakawala ng mga nakakatakot na enerhiya ng demonyo. Ang kanyang lakas ng demonyo ay iba kaysa kay Lin Feng. Ang lakas ng demonyo ni Lin Feng ay dalisay, at naaayon sa kanyang lakas sa Budismo, tulad ng yin at yang. Napuno ng lakas ng demonyo ni Cheng Mo ang kanyang buong katawan. Dark purple ang mata niya. Isinuko na niya ang sarili niya para maging demonyo. Si Lin Feng ay hindi pa nakakita ng ganoong pagka-warp na demonyo, kaya lalo siyang na-curious. Hindi pa man nagsisimulang mag-away sina Lin Feng at Cheng Mo, ngunit ang kanilang chi ay nagbabanggaan na sa hangin. Ang malakas na enerhiya ng demonyo ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao, kabilang ang ilang mahahalagang disipulo ng Cheng Clan. Kakabalik lang ni Cheng Shan sa kanyang silid nang makaramdam siya ng kung anong lakas ng demonyo. Biglang nagbago ang mukha niya. Nang bumangon siya sa hangin at nakita sina Lin Feng at Cheng Mo, natigilan siya. Nag-aaway sina Mo Feng at Cheng Mo. Hindi maintindihan ni Cheng Mo. Kahit na malakas si Lin Feng, isa rin siyang Supreme Holy King, hindi ba siya nasa panganib kung lalaban siya kay Cheng Mo?
Nang maisip niya iyon, binaril ni Cheng Shan si Lin Fang. Brother mo Fang, hindi ka makakalaban ngayong gabi, kung hindi, ito ay kukuha ng atensyon ng maraming tao, kabilang ang atensyon ng ilang half-holy emperors. Nagmamadaling sabi ni Cheng Shan, nag-aalala sa maaaring mangyari. Kumunat ang noo ni Lin Fang. May pinaisip si Cheng Shan kay Lin Fang. Si Cheng Mo ay mula sa Cheng clan, siya ay gumugol ng maraming taon doon, at naprovoke pa rin siya sa gabi, hindi ba may napatunayan ito? Pinatunayan nito na walang pakialam si Cheng Mo sa half-holy emperors. Maaaring si Cheng Mo ay mayroon ng lakas ng isang half-holy emperor, at ang half-holy emperors ay hindi kayang makipagkompetensya sa kanya. Naramdaman ni Lin Fang kung gaano kalakas si Zhu Bagyo, isa rin siyang half-holy emperor. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Lin Fang, kaya hindi niya mapigil ang lumaban, anuman ang mangyari. Gusto rin ni Lin Fang na makita kung gaano kalakas ang half-holy emperors ng Zhongzuan City. Hindi natakot si Cheng Mo. Matakot kaya si Lin Fang? Walang makakapigil sa pag-aaway namin ni Cheng Mo. Walang pakialam na sagot ni Lin Fang, umiling-iling. Ang desisyon ni Lin Fang ay nagpaginhawa kay Cheng Mo. Isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Gaya ng inaasahan, isa kang kawili-wiling lalaki. Hindi mo ako binaygo. Dahil sa ganoong paraan, mag-away tayo, okay. Sigaw ni Cheng Mo, na umaangat sa himpapawid ng 100 metro. Kinain ng purple na demonyo ang espasyo sa paligid nila. Ang mga dakilang emperador at emperador ay napilitang bumagsak sa lupa, ang mga emperador ay natambwa pa at nakakagapang lamang habang nanginginig ng marahas. Ang mga tao sa layer ng Zunchi at sa ilalim ay sumabog at namatay. Nalungkot si Lin Fang para sa mga inosenteng tao na namamatay sa lupa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at naglabas ng ipinagbabawal na lakas. Hindi talaga siya naapektuhan ng kinakaing lakas ng demonyo. Nang makita ni Cheng Mo na si Lin Fang ay hindi makasarili at walang kinikilingan, ngumiti siya ng mapanukso. Ang pagiging mabait at mahabagin ay hindi magliligtas sa iyong buhay. Ang isang taong nabubuhay ng walang emosyon ay parang bangkay na naglalakad. Sagot ni Lin Fang, sunod-sunod na ibinabato ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga pag-atake ay mukhang napaka-brutal. Empty space demon destruction. Sigaw ni Cheng Mo. Isang lilang bilog ang lumitaw sa kanyang harapan, 100 metro ang diametro. Pagkatapos ay pinalibutan nito si Lin Fang at kinansela ang iba pang uri ng lakas. 9 Netherworld's Agility Technique. Lumipad Lin Fang. Napatingin ang lahat kay Lin Fang, mukha siyang bituin, napakabilis. Gumalaw siya na parang hangin, isang patak ng tubig, at isang dahon ng puno ng sabay. Natigilan si Cheng Mo, isang pagsasanib ng oras, espasyo, at lakas ng bilis. Sino ka? Galit na sigaw ni Cheng Mo. Naglabas pa siya ng mas demonyong intensyon. Isang vortex na gawa sa lakas ng demonyo ang nakapalibot kay Lin Fang. Nanatiling nakatutok si Lin Fang. Inilabas niya ang kanyang kamay, at ito ay naging ilaw ng bituin. Pinaliwanagan ng mga ilaw ang pag-atake ni Cheng Mo habang papalapit ito. Mahusay na diskarte sa pagmumura. Sigaw ni Lin Fang. Isang itim na cursing scepter ang lumitaw sa kamay ni Lin Fang. Nagulat si Cheng Mo, isang black mage. Black mage ka rin. Hindi makapaniwala si Cheng Mo, nakatitig sa pagkalito. Ang espadang dala niya sa kanyang likuran ay biglang umangat sa ere. Ang itim na espada pagkatapos ay gumuhit sa kalangitan at bumaril patungo sa dibdib ni Lin Fang. Mamatay. Galit na sigaw ni Cheng Mo. Nasira ang kanyang mahabang espada. Hindi na ito mukhang espada, parang sinag ng liwanag. Hindi talaga masundan ito ni Lin Fang ng kanyang mga mata. Siguradong walang hindi karapat-dapat na reputasyon si Cheng Mo. Hindi nakakagulat na siya ay mayabang at agresibo. Space and Time Shield. Sigaw ni Lin Fang. Sa harap niya, lumitaw ang isang asul na kalasag, at ang espada ay bumagsak sa kalasag, na lumabo. Tumalbog ang espada at muling lumitaw sa itaas sa langit. Sumpa, itinaas ni Lin Fang ang kanyang nagmumura na cetro gamit ang kanyang kaliwang kamay. Kusang lumipad ang cetro pasulong at nagsimulang makipaglaban sa mahabang espada. Ang dalawang mahalagang bagay ay parehong Saint's weapons. Matapos masira ni Lin Fang ang ruler layer, pinagbuti niya ang cursing scepter. Inilabas ni Cheng Mo ang kanyang kamay at lumabas ang mga purple demon energies. Eksaktong gustong lumaban ni Lin Fang sa malapitang labanan. Gustong-gusto ni Lin Fang ang malapit na labanan. Overlord Punch. Suntok ng demonyo. Mahusay na celestial technique. Mga ipinagbabawal na ilaw. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 15, hindi tapos na labanan. Ang labanan ni Lin Fang at Cheng Mo ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa Cheng clan. Walang nag-aakalang magiging ganoon kalakas si Lin Fang. Si Cheng Mo ang pangalawang pinakamalakas na cultivator sa clan.
Si Cheng Zi lang ang mas malakas kaysa sa kanya, dahil isa siyang half-holy emperor. Natigilan ang mga miyembro ng Cheng clan. Nagulat din si Lin Feng, dahil sa simula, si Cheng Mo ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng kahinaan. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, walang sino man ang nakayanang lumaban sa kanya ng ganito sa parehong antas ng paglilinang. Ang mga tao sa kontinente ng mga Diyos ay mas malakas, tila, mas may talento. Naunawaan ni Lin Feng kung gaano sila kalakas ng kaunti sa pakikipaglaban kay Cheng Mo. Lilang demon skill. Galit na sigaw ni Cheng clan. Tinaas niya ang dalawang kamay. Lumitaw ang mga lilang ilaw sa paligid ng kanyang mga kamao, ang lakas ng demonyo ay nawa. Ang lahat ng miyembro ng Cheng clan, nang walang pagbubukod, ay umatras ng daan-daang metro upang iwasan ang lakas ng demonyo. Ang labanan ni Lin Feng at Cheng Mo ay hindi kapani-paniwala, ang mga tao ay hindi nang ahas na manatiling malapit. Bukod sa half-holy emperors, walang makakalaban sa kanila. Tumigil ka, bawal ang away sa gabi. Habang gagamitin ni Lin Feng ang kanyang Great Skyless Demon Imprint Technique, may biglang sumigaw ng galit na galit. Ang boses na iyon ay parang dumadagandong nakulog. Ang lahat ay nanginginig sa takot at lumayo. Tumigil din sina Lin Feng at Cheng Mo, namumutla ang kanilang mga mukha. Lumitaw ang mga rainbow lights sa kalangitan. 3 silweta ang lumitaw. Ang mga taong iyon ay nakakatakot na mga Holy Emperor. Ang unang naisip ni Lin Feng ay ang mga taong iyon ay pawang half-holy emperors. Iyon ang pangalawang pagkakataon na nakita ni Lin Feng ang half-holy emperors matapos makarating sa Continent of the Gods, ngunit nagulat si Lin Feng. Si Zhu Bagyo, na isa ring half-holy emperor, ay mas malakas kaysa sa mga taong iyon. Napakalaki kaya ng pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang half-holy emperors. Dahil ba sa talento, sa kanilang espiritu, sa kanilang pagkakaintindi, si Zhu Bagyo ay nabuhay ng maraming buhay sa kontinente ng Siyam na Ulap, 10,000 taon, bago pa mabawi ang kanyang mga alaala. Kaya syempre, ang 3 half-holy emperors sa harap ni Lin Feng ay hindi may kukumpara sa kanya. Ang 3 half-holy emperors na iyon ay sumulyap kina Lin Feng at Cheng Mo na walang pakialam. Nang makita nila si Cheng Mo, kumunat ang noo nila, at sumigaw. Cheng Mo, ikaw na naman. Hindi mo ba alam na bawal makipag-away sa gabi? Alam ko, ano ngayon? Walang takot na sagot ni Cheng Mo. Ang mga mukha ng 3 malalakas na cultivator ay nagbago ng husto. Naikuyom nilang lahat ang kanilang mga kamao. Nagtaas ng kamay ang isa sa kanila na nakasuot ng asul na damit. Nagcast siya ng Constriction Deployment Spell. Ikaw ay isa lamang Supreme Holy King at nang ahas kang hindi igalang ang isang Holy Emperor, mamatay ka. Lumitaw ang Constriction Deployment Spell, 100 metrong anteng-anteng ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Cheng Mo, at lumiit hanggang sa maliit na sukat. Ang layunin ng deployment spell ay upang apihin si Cheng Mo, ngunit ngumiti lang si Cheng Mo nang mapanukso. Mabangis siyang sumigaw, ang kanyang espada ay naging isang dambuhalang purple demon lights at hinigop ang deployment spell. Ang cultivator sa asul na damit ay nagulat, at kalahating hakbang paatras. Maraming tao mula sa Cheng clan ang nakaramdam ng pagmamalaki nang makita nilang ang cultivator na iyon ay umuurong ng kalahating hakbang. Ang Cheng clan ay isang Supreme Holy King ng Cheng clan, at maaari niyang pilitin ng isang Holy Emperor na tumalikod. Mukha namang masungit ang lalaki. Siya ay isang half-holy emperor, at isang Supreme Holy King ang nangibabaw sa kanya. Ang reputasyon ni Cheng Mo ay hindi nararapat. Siya ay sikat sa Zhongzuan City. Walang gustong maging kaaway sa kanya, kabilang ang half-holy emperors. Kung hindi sila sinugo ng pinuno ng lungsod, hindi sila darating. Malakas si Cheng Mo, tumingin ang mga lalaki kay Lin Feng. Hindi nanalo si Cheng Mo, bakit hindi niya matalo ang isang hindi kilalang Supreme Holy King? Saan ka nagmula? Hindi mo ba alam ang mga patakaran ng Zhongzuan City? Galit na sigaw ng lalaking nakasuot ng asul na damit, itinuro si Lin Feng, sinusubukang maging dominanti. Tumingin si Cheng Mo kay Lin Feng, natuwa. Ano ang magiging reaksyon ni Lin Feng laban sa half-holy emperor? Tumingin si Lin Feng sa lalaki, naiintindihan na walang magagawa ang lalaki laban kay Cheng Mo at nakaramdam ng hiya. Sa makatuwid, gusto niyang gumawa ng isang bagay laban kay Lin Feng upang mabawi ang mukha. Akala niya ay pushover si Lin Feng, isang mahina. Malamig na ngumiti si Lin Feng. Walang sinabi si Lin Feng, galit na galit ang lalaking nakasuot ng asul na damit. Paano mapahiya ang isang half-holy emperor ganito? Sige, huwag kang magsalita ng kahit ano, mamatay ka. Sigaw ng lalaking nakablo na damit. Inilabas niya ang kanyang kamay, sabay-sabay na nag-deploy ng spell. May 3 layer ng deployment spell sa paligid ng kanyang mga kamay. Ang bawat layer ay nakamamatay, at lahat sila ay lubos na lumalaban. Maging ang mukha ni Cheng Mo ay nagbago.
Galit na galit talaga ang lalaking nakablo na damit. Tiningnan ni Linfang ang kamay na gumagalaw patungo sa kanya. Nakatuon siya, hindi siya masyadong gumalaw, itinaas ang kanyang mga kamay at buong pagmamalaki na sumisigaw. Celestial Evolution Chessboard. Isang dambuhalang chessboard ang lumitaw sa langit sa itaas niya. Kaagad, isang agresibong deployment spell ang nakast. 81 layer ng nakamamatay na deployment spell ang lumitaw. Ang 3 layer ng deployment spells ng lalaki ay agad na nawasak. Laking gulat niya at agad na tumangala sa chessboard. Napakagandang deployment spell item. Ito ay mas mahusay kaysa sa sandata ng isang Holy King, gusto ko ang sanggol na iyon. Sigaw ng lalaki na sabik na tumawa. Pagkatapos ay ibinato niyang muli ang kanyang kamay kay Linfang. Ang taong ito ay isang half-holy emperor, hindi kayang magkamali si Linfang. Ilang suntok din ang ibinato niya. Pupunta ako para tulungan ka, sabi ni Cheng Mo sa sandaling iyon. Inilabas niya ang kanyang kamao, at ang Purple Demon Energy ay nagsimulang makasira sa circulatory system ng lalaki. Mabilis na nagbago ang mukha ng lalaki. Binawi niya ang kamay at walang pakialam na tumingin sa dalawang manlalaban. Ang walang saysay na kataas-taasang na mga Holy King ay nang ahas na pukawin ng mga emperors. Pareho kayong gustong mamatay. Galit na sigaw ng lalaking nakaasul na damit. Nakakatakot at mabangis ang mukha niya. Pinagpatuloy niya ang pagtingin sa Celestial Evolution chessboard na matako. Hindi nais ni Linfang na magkaroon ng mga bagong problema nang hindi inaasahan, kaya naalala niya ang Celestial Evolution chessboard at ibinalik ito sa kanyang mundo ng espiritu. Maraming salamat. Itutuloy natin ang laban natin sa ibang pagkakataon. Sabi ni Linfang, nakangiti kay Cheng Mo nang walang pakialam. Tumango si Cheng Mo at sinabi, natutuwa akong marinig iyon. Hihintayin kita pagkatapos ng deployment spell competition. Sige, hihintayin kita. Sabi ni Linfang na tumango kay Cheng Mo bago nawala ang isa. Galit na galit ang lalaking nakaasul na damit. Hinayaan lang niyang umalis si Cheng Mo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Linfang ng masama. Bata, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan, hindi ako pumapatay ng maliliit na lalaki kapag hindi ko alam ang kanilang pangalan. Sabi ng lalaki, itinuro si Linfang. Sumimangot si Linfang at malamig na ngumiti. Isang half-holy emperor lang ang nang-ahas kumilos ng mayabang. Bakit mo iniisip na mapapatay mo ako? Sabi ni Linfang na nakangiti ng malamig ngunit nanunuya. Dahil ako ay isang half-holy emperor, at dahil ako ay mula sa Tian clan. Mayabang na sigaw ng lalaki. Siya ay mula sa Tian clan, iyon ba ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na kumilos ng may kumpiyansa? Dahil akala niya walang nang-ahas na saktan ng mga tao mula sa Tian clan. Naiintindihan ni Linfang. Ang lalaking iyon ay umaasa sa kanyang clan para kumilos ng mayabang. Nakita ni Linfang ang napakaraming tao na ganyan sa kanyang buhay. Ji Chang, Zuan Yuan, at marami pang iba. Marami na siyang nakitang tao na nag-aakalang magagawa nila ang gusto nila dahil kabilang sila sa isang makapangyarihang clan, pamilya o sekta. Napakalakas ng Tian clan,